Mga e-bike, nag-rides papunta sa Marilake? Samahan nyo kami sa aming naging e-bike rides noong February 2, Sunday sa Marilake. Imposible man sa tingin ng iba na makalayo ang e-bike, pero sa amin, kaya namin niyang gawing posible. This is EV Yahemoto, ang inyong lakwatsero at galang e-bike rider. What's up, kamusta mga ka-electric? Panibagong journey na naman at panibagong rides na naman ngayong araw ng linggo. Ngayon nga ay marami tayong makakasamang magra-rides papunta sa Marilake at KM90 at Infanta Quezon na mga e-bike users din, specifically WSP na kasame ng unit natin. Sa iba't ibang lugar manggagaling ibang makakasama natin. Merong Cavite, Las Piñas, kami Bulacan, yung iba naman taga Manila lang. Yung mga malalayong lugar, nag-charge pa sila sa McDo Wakwak at hinintay namin sila dito sa may Shell Parville. Nung nakumpleto nga kami ay nag-ride out na rin kami agad bago pa tumirik tuluyan ng araw. Meron tayong ilang motor na nakasama at meron ding isang e-bike na Vapor S, pero owner din siya ng WSP na panalunan niya lang sa EVAP yung kanyang Vapor S. Solid, ayan yun, yung kulay pula. Marami sigurong nagtataka paano nakakalayo yung mga e-bike namin. Well, upgraded na po yung aming mga e-bikes. Unang-una is yung battery, naka-lithium battery na po kami, kaya naman talagang pwede na sa long ride. Pagdating nga namin dito sa Shell Buso-Buso, marami kaming nakitang mga riders dahil ngayong araw pala ay merong rides para isulong ang anti-drug racing sa Marilake. Sobrang nakakalungkot nga na kailangan pang merong mamatay para lamang gawing safe ulit ang Marilake. Lumagpas lang kami ng konti ng Shell Buso-Buso at huminto dahil meron pa kaming isang hihintayin. At habang ang naghihintay, ito kanya-kanyang check muna ng aming mga e-bikes. Yung iba nagsaglit na kamustahan, yung iba humawak na sa gulong kasi yung iba hindi pa nakapagdagdag ng hangin sa gulong at medyo malambot pa. Kanya-kanya ding check ng mga extension kung may dala kasi kailangan namin yan pag nag-charge kami mamaya. At maya-maya pa nga dumating na ang aming hinihintay na si Jello or si biyaheng e-bike. At sa wakas nakita ko rin ang personal si Max. Ang ganda, solid ang laki nitong e-bike niya, para talagang naka-big bike ka. Maya-maya pa nga inumpisahan na uli namin ang aming pagbiyahe para makarating na kami sa aming pupuntahan. Sa pagkakaalam ko, iilan pa lang sa amin ang nakapunta sa Marilake at ako pa nga mismo ay hindi pa rin talaga nakakapunta roon. Kahit noon nga ay nagpaplano na kaming pumunta, pero dahil nga medyo maraming kamote sa Marilake ay natatakot kami baka kasi kami madamay. Sa totoo lang kasi napakahirap na ngayon ng panahon pagdating sa kalsada. Alam mo yung feeling na ikaw nag-iingat ka pero kung yung makakasabay mo naman sa kalsada ay kamote at balahura magmaneho ay talaga namang madadamay ka. Yung ikaw na e-bike, naka-helmet, may lisensya, tapos makakasabay ka ng hindi naka-helmet at wala pang lisensya, ay nako talaga. Dito sa aming rides papunta sa Marilake, talaga namang natuwa kami kasi malamig nga ang hangin. At dahil nga mga e-bike yung dala namin ay ramdam na ramdam namin ang kapayapaan sa paligid. E-bike man na tahimik ang dala namin, pero sa mga isipan namin, bumubomba na kami sa aming intercom. Takbuhang 40 to 60 nga lang ang ginawa namin kasi paangat din itong Marilake. At pagdating nga dito sa spot na to kung saan merong namatay at palaging tambayan ng mga riders ay maraming ang nagbabantay ng mga pulis. Actually, bago pa nga nangyari yung aksidente dito sa Marilake ay nakaset na talaga yung date ng pagpunta namin dito. Kaya medyo nagulat na nga lang din kami nung nabalitaan namin na may namatay dahil sa drug racing. Tapos marami pa kaming makakasabay dito sa kalsada ngayong linggo dahil nga dun sa kanilang isinusulong na anti-drug racing or Make Marilake Safe Again. Pero kahit ganun pa man, safe naman kaming nakarating dito sa aming first stop sa Ricardo's Vista del Cielo Restaurant. Dahil nga kilala ng isa sa aming mga kasama ang owner nito, dito na namin piniling magpahinga at mag-breakfast at the same time ay mag-charge ng aming mga e-bikes. Kaya kung makikita nyo, kanya-kanya kaming latag ng aming mga extension. Pagkatapos ng aming biyahe, pwede na kaming mag-charge nga agad kasi lithium battery po yung gamit namin at hindi na namin kailangang i-rest pa ito kagaya ng lead acid batteries. After ng almost 2 hours naming pamamahinga, pagkain, pagkukintuhan at pagcha-charge, nag-decide na kami na pumunta sa KM90 or yung tinatawag nila na Little Baguio, kung saan dito mo na rin makikita ang isa sa pinakasikat na arko ng Infanta Quezon. Grabe talaga ang ahon at lusong dito sa may Marilake, pero buti na lang din talaga at kinaya ng aming mga controller, motor hub at batteries. At this point, huminto muna kami kasi meron kaming dalawang kasamang nahuli at ihintayin namin sila dito.
Buti na nga lang may intercom at meron pang internet dito sa spot na to kaya nakakausap pa namin kung nasan na sila banda. At heto na nga guys, nakarating na kami dito sa KM90 or Little Baguio, and so far masasabi ko ang saya ng naging rides namin dito kasi in-enjoy namin yung kalsada pati yung nature. Plus iba rin talaga yung saya kapag yung e-bike mo ay kaya kang dalhin sa malayo ng safe. Nagpicture-picture lang kami dito saglit kasi hindi naman pwedeng mawala yon. Ang maganda talaga sa tropahan na to, walang iwanan at talagang maghihintayan kapag merong nahuling isa. Pagkatapos nga dito sa KM90 ay dumiretso na kami dito sa may Jariel's Peak, kung saan magpapahinga lang kami dito ng saglit at kakain na lang uli ng tanghalian or hapunan na kasi mga alauna or alas 2 na rin to ng hapon. After nga nito ay babalik na uli kami sa Ricardo's para mag-charge ulit bago kami tuluyang umuwi sa aming mga bahay. Alam nyo ba dati, sabi ko ang OA naman ng mga may motor, nagpipicture-picture pa ng sama-samang motor. Pero ngayon naiintindihan ko na sila na kahit e-bike lang yung gamit namin, nakakatuwa pala talagang picturean yon, lalo na kapag sama-sama. Syempre, poging-pogi kami sa mga e-bike namin, amin yan eh. Ang sarap talaga sa grupong to kasi tulungan at walang hilahan pababa. Siya nga pala, kung gusto yung sumama sa grupo namin sa aming mga e-bike rides ay welcome na welcome naman kayo kahit ano pang unit ng e-bike ninyo. After nga kumain sa Jariel's Peak ay bumalik na rin kami agad sa Ricardo's para makapagpahinga at makapag-charge ulit bago kami umuwi. Naging sulit nga ang biyahe namin sa maghapong ito sa aming pag-i-e-bike dahil na-enjoy namin ang kalikasan at ang lamig ng simoy ng hangin pagdating dito. Sa city kasi sobrang mainit na, magulo, traffic, kaya minsan kailangan din talaga natin ng mga gantong break sa buhay natin. After naming mag-charge at magpahinga, ito nga at magra-ride out na kami pauwi. 6 PM na nga rin nung nag-ride out kami at syempre hindi namin kinalimutang magdasal bago kami umuwi upang magpasalamat na iningatan kaming lahat sa aming pagmamaneho at walang nadisgrasya o nasiraan man ng e-bike sa aming biyahe. Puro palusong nga itong aming daan pauwi, buti na lang malalakas yung preno namin at the same time meron na rin malalakas na ilaw para kahit wala mang ilaw sa paligid kitang-kita namin yung aming daraanan. Maraming salamat sa pagsama dito sa aming e-bike rides sa Marilake ngayong araw. Huwag nyo kalimutang mag-heart sa video na ito at mag-follow para updated kayo sa mga next videos at next rides natin na i-upload ko. Hanggang sa muli, ride safe mga ka-electric!